Naglatag ng mga hakbang ang Department of Agriculture upang mabawasan ang gasto sa produksyon at transportasyon ng pagkain na dulot ng sobrang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 3.7% ang food inflation noong Marso na halos doble kumpara sa 1.9% noong Pebrero ngayong 2026. Ang biglaang pagbilis ng inflation ay iniuugnay sa mas mataas na input cost at pamasahe sa transportasyon ng mga produkto na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., naghanda ng hakbang ang ahensya na layong protektahan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa patuloy na pagtaas ng gastusin at tiyakin na nananatiling abot kaya pa rin ang presyo ng mga pagkain. Kabilang sa mga inilatag na hakbang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga producer at pagsiguro ng access sa mga input gaya ng fertilizer na patuloy ring tumataas ang presyo. Pinabibilis din ang implementasyon ng mga programa tulad ng Benting Bigas Meron na nakatuon sa pagpapababa ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kasabay nito, pinapalawak rin ang mga proyekto sa infrastruktura tulad ng farm-to-market roads, rice processing system at mga post-harvest facilities na inaasahang makakatulong sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at mas maayos na distribusyon ng mga produkto. Sa ilang lugar, nag-deploy na rin ng mga truck ang ahensya para tulungan ang mga magsasaka kabilang ang mga vegetable producers sa Benguet na maiparating ang kanilang ani sa mga pamilihan. Dagdag pa ng kalihim na habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, inaasahang mananatiling sensitibo ang presyo ng pagkain sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, nakatuon ang mga hakbang sa pagpapababa ng gastos sa produksyon at pagpapatatag ng supply, ngunit nananatiling hamon ang pagtitimbang sa pagitan ng abot kayang presyo para sa mga consumer at sapat na kita para sa mga producer. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.